Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision dito sa Silang, Cavite. Kumpleto rin po ang amenities gaya ng clubhouse, swimming pool, basketball court, hiking trail, shop houses, sale office, Italian themed nature park, Italian bridgeway, at clock tower. Meron din pong 24 hours security. Ito pong bagong video presentation natin ay isang 2-story house and lot. May lot area po ito na 188 square meters more or less. At may floor area na 180 square meters more or less. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. Nasa matas na lugar, ang estimated elevation above sea level ay 1,194 feet. Tahimik po ang lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Malayo na rin po ito sa 14 kilometers danger zone ng Taal Volcano. Ito po yung pasad. Naka-customize grill na rin po itong fence, pati po itong gate. Pasok po tayo. At yan po yung main door. Dito naman po sa harapan ay may garden. May garden set. At sa dulo po ay may access naman yan papunta dun sa kabilang side ng bahay. Naka-brickstone design po itong poste nitong bakod. Ganun din po dito sa pasad o sa wall. May ilang ornamental plants po dito. At yan naman po yung customized glass wall and window na nag-serve as natural sunlight sa loob ng bahay. Well-maintained po ito, gawa ng nandito pa rin po nakatira si owner. Kaya once na ma-acquire nyo po, wala na po kayong ipapagawa dito. Yan po ulit yung garden set, then yung main door na may aluminum screen door. At pakita ko lang sa inyo yung garahe na kung saan ito'y covered. Then dun sa corner side ay may gazebo na halos kakapagawa lang din po niyan. Ito po'y kakasya dalawang SUV. Siguro kahit 3 compact car o sedan, kasya po dito. Ito naman po yung corner side ng property na kung saan meron din pong mga ornamental plants. At yan naman po yung gazebo na kaka-repair lang daw niyan. Maganda rin gawing hangout area. At kung sakali man po na may okasyon kayo, katabi lang po nitong gazebo yung isang covered area na kung saan pwede pa pong maglagay ng mga tables and chairs kung may okasyon. Gaya po niyan. At dito naman po sa dulo ay meron din pong garden. At wall-mounted din po itong mga orchids. Hindi ko lang kabisado kung anong mga variant o anong klaseng mga orchids po yan. Dito po ako ngayon nakapwesto sa dulo ng garahe. Mahaba naman po siya at meron din pong access door dito papunta sa kusina. Na meron din pong tubular na security gate. Ito po yung garahe, yan yung covered na area, ito yung gazebo, yung main gate, yung pedestrian gate, yung corner side ng property. Then dito po sa harapan ay meron din pong garden set
At sa dulo yung open space na ginawang garden. At nandito na po tayo sa main door. Ito yung naka-aluminum screen door at solid wood door. Nandito na po tayo sa living area o salas. Yung mga kagamitan po, yung mga furnishings na movable ay hindi po kasama. Pero yung mga built-in kagaya ng aircon, itong curtains na pina-customize ni Madam ay kasama na po yan. Maaliwalas naman po at maayos ang pintura ng ceiling at wall. May chandelier, may center lamp, pin lamp, tile flooring, at malaki po ang espasyo. Mula po dito sa living area, open concept lang po ito hanggang dining area, walang partitions. Then yan po yung hagdan, mamaya po aakyat tayo dyan. At lipat po tayo dito sa may dining area. May chandelier, malaki naman ang espasyo. Then meron din pong access papunta sa kusina at may accordion na rin po. Sa dulo naman ay may access din papunta dun sa dirty kitchen at dulong parte nung property na kung saan may access din papunta dun sa may garden. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito naman po yung access door na papunta naman dun sa may security gate na pinakita ko sa inyo kanina mula dun sa dulo ng garahe at dun sa may orchids. Yan po yung magiging daan nyo papunta dito sa may kusina. At ito po yung naka-granite kitchen countertop, stainless sink with faucet, wall-mounted kitchen cabinet, at storage ng kitchen utensils. Mula naman po dito sa kusina, ito naman po yung dun sa may dining area na tinutukoy ko, na pwede pong enclose yan, gawa ng meron pong accordion o folding na divider. Ito po yun, hinihila lang yan. Then mula naman po dito sa dining, meron pong powder room. At dito naman po ay minaximize nila yung space. Ginawa nilang dirty kitchen. Meron din wall-mounted cabinet. Then countertop. Sa dulo naman po ay yung tubular na security gate. Napapunta naman dun sa garden, sa harapan ng bahay. Yan naman po yung access door na papasok naman dun sa may dining area. Check po natin itong tinutukoy ko na access door o door glass na may security gate. Na papunta naman yan dun sa garden. Yung kaninang pinakita ko. Dun sa harapan ng bahay. At babalik po ulit tayo dito sa my dirty kitchen. Yan po yung access door papunta sa dining area. Ito yung dirty kitchen. May 2-layer na shelves. At pasok po tayo dito. Yan po ulit yung dining area. Then yung kusina o formal kitchen. At sa dulo yung living area o salas. Ito naman po yung powder room na naka-tile bathroom wall, hand wash basin, water closet with bidet, at vanity mirror. Malinis din po siya at wala kayong ipapagawa dyan. Balik po ulit tayo dito sa may dining area. At yan naman po ulit yung living area. Ito po yung access papunta dun sa garahe na meron din pong folding na divider or accordion. Ito naman po yung first bedroom. Pwede pong guest room or kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Maayos naman po siya, pati pintura at ceiling at wall, may glass window, at meron din po itong sariling toilet and bath.
Na maayos naman po ang toilet fixtures. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, tissue holder, hot shower set, at meron din pong bathroom window. Yan po yung toilet and bath dito sa first bedroom. Mula po dito sa first bedroom, paglabas po natin ay yung dining, then sa dulo yung kusina, at yan naman po yung access door papunta sa dirty kitchen. Ito po ulit yung living area at yan naman po yung main door. At nandito na po tayo sa hagdan. Ito po yung naka-wooden staircase, wooden handrail, at metal railing. Dito naman po ay may staircase window na nag-serves as natural sunlight. Pati po yung natural ventilation pag inopen nyo po yan. At samahan nyo po ako, akyat po tayo. Nandito na po tayo sa second floor. At ito naman po yung hallway. Yan po yung mga kwarto at yung common toilet and bath. Ito po yung family area na may ceiling fan. Then mayroon pong access door papunta sa balkonahe o terrace. Meron din pong customized glass window dito sa family area. At mula naman po dito sa balkonahe, meron pong trellis. At matatanaw nyo po ang inyong mga magiging kapitbahay. Na kung saan napakaaliwalas po ng lugar. At dito naman po tayo sa may hallway. Ito naman po yung pangalawang kwarto o second bedroom na kung saan malaki naman po ang spasyo. May ceiling fan, sliding glass windows, may pin lights, tile flooring, may window type aircon, ang bed frame with mattress, bedside table at ibang movable na kagamitan ay hindi po kasama. Dito naman po yung toilet and bath na may walk-in closet at sa dulo yung banyo. Maayos naman po ang toilet fixtures. May vanity mirror, hand wash basin, water closet, shower enclosure. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May hot shower set at bathroom window. Ito po yung toilet and bath ng master bedroom o second bedroom. At lalabas na po tayo. Balik po ulit tayo dito sa my family area. Malaki din ang spasyo. Dun po sa may staircase ay meron pong chandelier. Napakaganda po. Vintage ang dating. At yan po yung staircase wall and window. Ito naman po yung common toilet and bath sa second floor. Maayos din ang toilet fixtures. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower curtain. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. At meron din po itong hot shower set at bathroom window. Yan po yung common toilet and bath sa second floor. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Ito naman po yung third bedroom. Malaki naman ang espasyo. Then meron din po itong access door papunta sa balkonahe. Meron din pong wardrobe, then dresser. At dito po yung tinutukoy ko na access door papunta naman dito sa balkonahe na meron na rin pong security grill. At yun naman po yung access door mula dun sa fourth bedroom. Balik po ulit tayo dito sa third bedroom. Nakatabi lang po nito yung common toilet and bath dito sa second floor.
Yan po yung hagdan at nandito na po tayo sa 4th bedroom. Halos same setup with drawer and dresser, then wardrobe, at meron po itong ceiling fan, then pin lamps, at ito naman po yung access door papunta dito sa balkonahe. Yung kanilang pinakita ko mula sa 3rd bedroom. Tunghayin niyo po ulit itong 4th bedroom at palabas na po tayo habang nag-iikot po tayo dito sa bahay. Pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Tagaytay Flower Market, ang distance is 8.2 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Opo, napakalapit lang po nito sa Tagaytay. At malapit din sa mga tourist spots, even mga fast food restaurants at iba pang business establishments. At mula naman po sa Nuvali, ang distance is 9.7 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Malapit na po doon ang Calax, Santa Rosa Exit, Healthway Quality Med Hospital, S&R Shopping, Robinsons Supermarket, Solinad Ayala Malls, Vista Mall, Paseo de Santa Rosa, Shopwise, The Medical City South, Luzon Hospital, at yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 48 kilometers at ang travel time is 1 hour and 15 minutes. Okay, recap lang tayo sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa isang exclusive subdivision dito sa Silang, Cavite na napakalapit lang po sa Tagaytay. May lot area po ito na 188 square meters, nasa corner lot. Ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. May floor area po ito na 160 square meters more or less with 4 bedrooms at marami na rin pong improvement si owner dito. Yung extension ng bahay sa likod, pati dun sa kabilang side, yung dirty kitchen at yung formal kitchen. May gazebo. At binebenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilong sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.